Magandang araw po, Brother Willie, Brother Edwin, at sa lahat po ng mga kapatid. Ako po si Sis Noemi na magpapatotoo po para po sa kagalingan na ipinagkaloob ng Panginoon para po sa asawa ng pamangkin ko na nagtatrabaho po sa New Zealand. Nangyari po ito noong February 19 at 20, inoperahan po siya sa ulo gawa po ng aneurysm. February 25 ko na po ito nalaman at agad ko pong minessage si Brother Willie po. Humingi po ako ng dasal na agad naman pong tinugon ito ni Brother Willie. February 28 po, nag-send po ng video yung pamangkin ko. Nakita ko po doon na kahit papano ay naigagalaw na po ng asawa niya yung sa kamay, sa paa po niya. Nagsasalita pa po yung asawa niya doon humihingi po ng kape. Tapos po, March 20 po, nag-update po yung pamangkin ko na nakita ko po ulit sa video na kumakain na po yung asawa niya, nakaupo na po siya doon, at solo na po niyang nakakahawak yung bote ng gatas po. Tapos po, kanina po, nag-message yung pamangkin ko ulit, nangamusta po. Tapos kinamusta ko rin po yung asawa niya, si June. Sabi po niya, halos lahat daw po kaya na pong gawin ng asawa niya. Nasa rehab center po yung asawa niya, para daw po maibalik yung dating lakas. At para po makabalik po siya sa trabaho na pagdadrive po. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos, Holy Spirit at Panginoong Jesucristo. At sa inyo po, Brother Willie, Brother Edwin, at sa lahat po ng mga kapatid na nagdasal po para po sa kagalingan na asawa ng pamangkin ko po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube.
No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa talakayan. Talakayan at kwentuhan with Brother Willie Santiago, live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Huwebes ng gabi dito po sa Pilipinas, August 21, 2025 sa ating pong mga kalendaryo. At live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. At sa gabi pong ito ay atin na pong wini-welcome ang lahat ng ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. At agad nating pabatiin si Brother Edwin Santiago para makasama po natin ngayong gabi sa ating paglilingkod. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng talakayan at kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos at ngayong gabi tayo po ay muling magkakasama. At agad na po nating binabati, Brother Willie, ang ating mga tagapanood sa YouTube. At meron po tayong 29 na kasama ngayong gabi. At sa Facebook ay mayroon naman pong 8. Binabati po natin si Terminator, si Konnichiwa, Ramon Garcia, Renel Ramos, Julius Legaspi, Mr. Vegeta, Coconut Martin ba? Meron tayong artistang kasama ngayong gabi, ha? Mr. Vegeta again, Boeing 747, Brother Job. Ayan, always somewhere. Ayan. Rilansang, Nober de los Santos. At sa Facebook naman po ay kasama natin si Brother Jerry Liboon, Bobby Cruz, Brother Jerry Mahinay. Magandang gabi po sa ating lahat. Brother Willie. Ayan, at yung mga nasa abroad, ina-acknowledge natin sa Singapore si Mr. Vegeta. Yun. Tapos si Brother Joff ay nasa Malaysia naman, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. At yung iba pa na mga nasa abroad, kung pwede po ay ilagay nyo po dyan sa ating chat box kung nasaan po kayo na nanonood at nakikinig dito sa ating Bible study ito. At kahit po yung ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas, malaman din po natin kung saan-saan ba rito sa Pilipinas yung ating mga nakakasama natin sa ating Bible study. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi.
At kapag ka naman po araw ng linggo ay 9:00 ng umaga. Pagka araw ng linggo, meron tayong paksa na ating ipinaglilingkod. Nakahanda po yung paksa na yan para ating matalakay at maipaglingkod sa ating mga kapatid at sa ating mga ka-Bible study. At itong darating na linggo ng August 24, ito po ang ating paksa na ipinag-aanyaya para sa darating na linggo ng August 24. Ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Yan po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang sa darating na linggo kung loloobin ng Panginoon ay ating maipaglingkod. Kasi, Brother Edwin, nitong mga nakaraan na naging topic series natin, yung tungkol sa church offering, di ba, ilang gabi rin natin yung na pinaglingkod. Opo. Meron pa rin mga nagko-comment, may mga pumapasok pa rin mga tanong at ito nga yung isang tanong na nakatawag ng pansin sa akin, Brother Edwin. Sabi ko siguro hindi pinanood yung topic series natin na na tungkol sa church offering. Ito Bebs Candado Lusaw. Bakit po may pa-GCash pa po kayo, brother? Ayan, Brother Edwin, nakikita mo ba dyan? Ang ganda po. Ayan, Brother Edwin. Apo. Mahina. Nakikita ko na, Brother Willie. Yan. Nagtatanong, bakit daw may pa-GCash pa? Kasi nga, nakikita dito sa ating, pag tayo may programa, nakalagay yung QR code noong GCash. Tama po. Sabi ko, siguro dahil nung tayo nag-topic series ng tungkol sa church offering gabi, kasi pang Martes at pang Huwebes natin ginawa yung topic series, Brother Edwin Opo. Siguro naman pagka ito talakayin natin ng linggo ng umaga, baka naman itong nagtatanong na ito, Bebs Candado Lusaw. Opo. Ay mapanood naman niya siguro talagang hindi pa niya alam kaya ang kanyang tanong bakit po may pa-GCash pa po kayo, brother? Kaya naisip ko na lang na magbalangkas ng paksang aralin ng teksto at sa darating na linggo yan ay ating pag-aralan yung tungkol sa ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Kasi nga, merong mga ibang mga exeter sa MCGI, pagdating diyan sa pagbibigay ng tulong pinansyal, church offering, abuloy, ambag, ayaw na ng ibang mga exeters sa MCGI kasi nga mga napaso, Brother Edwin. Tama, Brother Willie, parang pusang nabalian ng tubig na mainit. Oo, ganun nga ang nangyari, Brother Edwin, sa ibang mga exeters at yung iba nga doon mga dati pang mga nagmanggagawa na dati sila nagtuturo, nagdodoktrina tungkol sa pagbibigay ng abuloy pero ngayon sila na doon, kontra na sila tutol na doon sa pagtuturo na meron pang mga church offering, meron pang mga abuluyan o ambagan para sa iglesia. Brother Edwin, meron si Brother Jerry Liboon na isang written testimony. Ito ba written testimony or ayan, sige, pakibasa mo na, Brother Edwin. Ayan po. Ito po ay galing kay Brother Jerry Liboon. Basahin ko lang po. Good evening po. Magbibigay po kami ng pasasalamat sa Panginoong Jesus at sa inyo po, Brother Willie, sa kagalingan na ipinagkaloob po sa aming hiningi na panalangin po.
kay Edita Gutierrez na may epilepsy at hirap sa pagtulog. Siya po ay hindi na po inaatake ng epilepsy at nakakatulog na po ng maayos. Salamat po sa Panginoong Hesus, sa inyo po Brother Willie at sa lahat ng mga kasamang nanalangin. To God be the glory, Brother Willie. Amen, amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord po. Diyan po sa magandang balita na yan, Brother Jerry Liboon, na itong si Edita Gutierrez ay maayos na po ngayon ang kanyang pagtulog at wala na pong hindi na inaatake ng kanyang epilepsy. Loobin po ng Panginoon na magtuloy-tuloy na po yung kagalingan ni Edita Gutierrez. Yan. Tayo ngayon, Brother Edwin, ay mag-umpisa na sa ating paglilingkod na gagawin. Makikisuyo lang ako sa ating mga Bible study sa Facebook at YouTube. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel, paki-subscribe nyo lang po at paki-like and share ang ating mga videos. Paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at pagka tayo po may mga bagong upload na videos. Paki-invite nyo po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po'y ating makasama ngayong gabi sa ating Bible study. Tayo ay mag-umpisa ng maglingkod, Brother Edwin. Ang ating topic series ay tungkol sa rapture na mayroong mga kumakalat, especially dyan sa TikTok, na September 23 and September 24, di umano ay mangyayari ang rapture na yan, Brother Edwin. At dahil nga itong isa nating Bible study na si Manoy Christian, na isang Metodista, siya nag-message sa atin at gusto nung malaman ni Manoy Christian kung tayo ba'y naniniwala doon sa mga kumakalat nga na video na yan sa TikTok. May mga nagpapakalat na mangyayari ang rapture sa September 23, September 24 ng taong 2025. At ang sinasabi, Brother Edwin, sa pamamagitan ng panaginip, yan ay sinabi ng Diyos. Yung rapture na yan na mangyayari sa September 23 and September 24. Opo, Brother Willie. Oo. At meron pang sinasabi na babalik na raw ang Panginoong Jesucristo sa taong 2032. Dahil 84 years na raw ang Israel, yung foundation ng bansang Israel, bilang siya isang estado o isang bansa. Ni-recognize siya, Brother Edwin. Yes, Brother Ayun. Willie. At ang isa pang tinatanong, yung 666, bali tatlo yung tinatanong sa atin ni Manoy Christian, na isang Metodista, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Siya po ay marami siyang binanggit na petsa, Brother Willie. Oo, at tayo naman, Brother Edwin, natutuwa na kahit siya ay nasa Metodista na samahan, mayroong tagapagturo sa Metodista, binibigyan tayo ng pansin itong si Manoy Christian. At siya sumisilip dito sa ating Bible study, nakikinig at nakikipag-aral, at gusto ring mapakinggan kung ano naman yung ating stand tungkol nga dito sa kanyang itinatanong sa ating Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Sa madalang salita, Brother Willie, binibigyan niya tayo ng poder sa kanyang sa kanyang buhay para madidig yung isasagot po sa kanyang katanungan, Brother Willie. Oo, bukas ang isip niya, siya kumbaga hindi sarado, kasi kahit siya ay nasa Metodista, nakikinig din siya sa atin, Brother Edwin, dito sa ating programa. Tama po. O ngayon, Brother Edwin, bago ko ipagpatuloy itong ating tinatalakay na ito tungkol sa rapture, kasi merong mga may isang nag-react
nung nakaraang tayo tinalakay natin to. Kasi di ba naipaglingkod natin na ang rapture, yun yung tinukoy ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica 4:16-17. Babasahin ko muna yung talata, Brother Edwin, ha? Sige po. At sa ating mga ka-Bible study, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayan, Brother Edwin, dahil itong talatang ito ay ating binasa at pinaglingkod noong nakaraan, naging interesado yung isa nating ka-Bible study rito. Dahil yung nakasulat na ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ito, Brother Edwin, yung naging komento nitong si Ferdinand Gallardo. Opo. Ano yung sigaw dyan, Brad Willie? Ayan, Brad Edwin, nababasa mo ba? Opo, itinatanong niya po kung ano yung sigaw, Brother Willie. Oo. Yung ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, kay kapatid na Manny Sikit. Ayan, kumusta po kapatid? At hindi natuloy po yung ating pagkikita, pag-uusap noong dapat sana noong Miyerkules. Pasensya na po, meron lang po talagang dapat akong lakad doon. Tapos hindi naman din natuloy dahil nagkaroon din po ng pagbabago doon sa aking kausap. Sa ibang araw po, loobin ng Panginoon tayo po matuloy po yung ating pagkikita at pag-uusap, yung ating kukwentuhan. Ayan, Brother Edwin, yung gustong itanong sa atin itong Ferdinand Gallardo. Alam ko siya Exeter din sa MCGI, Brother Edwin. Ano po, nakalalamang po ito, Brother Willie. Oo, ang kanyang interes, gusto niyang malaman, ano yung magiging doon, sigaw, Opo. Tanungin mo nga itong ating mga ka-Bible study kung sila interesado rin dun sa tinatanong sa atin na ito ni Ferdinand Gallardo. Kung gusto rin nilang malaman kung ano ba yung isang sigaw dyan, Brother Edwin, yung isisigaw dyan pagka nag-rapture na. Maitanong po itong ating mga kasama ngayong gabi, mga kasama sa Facebook at YouTube. Kayo din po ba ay interesadong malaman dito sa tinatanong ng ating nag-comment na si Ferdinand Gallardo? Ano daw po yung sigaw? Gusto din niyo po bang malaman yung sigaw na yun, mga kapatid, mga katalakayan, mga kakwentuhan ngayong gabi? Paki-post nyo na po ang inyong mga komento dyan sa ating chat box at iyan po ay aming babasahin ni kapatid na Willie Santiago. Sige po. Nadagdagan pa, Brad Edwin, ang ating mga ka-Bible study sa YouTube ay sumampa na sa 54. Opo, Brother Willie, hindi na mapipigilan to. Binabati po natin si Jake from Japan, Brother Willie, nakakarating pala tayo sa Japan, Yes, salamat. Salamat po. Ayan, Edmund Ekap, ayan, salamat po, Manny Sikit. Ayun, Brother Willie, ayan, may mga sumasagot. Ang sigaw po ay huy, sabi. Ayun, Mr. Vegeta, opo, gusto ko rin po malaman. Kay Brother Job, opo, gusto rin malaman ni Brother Job. Sa Facebook po, gusto niyo po bang malaman yung sigaw? Kung ano po yung isinisigaw na yung mga kapatid? Mga kasama natin sa Facebook, paki-comment lang po. Brother Willie. Oo, ayan. Sabi ko, nandun naman ako dahil ito nga diniscuss natin noong nakaraang Tuesday. Tapos nung kinaumagahan nakita ko may mga nanood at may nag-comment. Isa nga ito sa nabasa kong comment. Medyo natawa nga ako nung aking mabasa, Brother Edwin. Opo, kasi ang dami-daming dapat pag-ukulan ng pag-iisip at saka ng pansin. Talagang yung sigaw pa, Brother Willie, ang kanyang napansin.
Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, yung nasa unang Thessalonica 4:16, yung rapture po na ating ang tinatalakay. Ito po kasi ay Brother Edwin, hindi pa nangyayari. Yan ay sa hinaharap. Brother Sa Edwin, di future, ba? future, Brother Willie. Oo. Hindi pa po ito nangyayari. At ito po ay mangyayari pa lang. Yes. O ngayon, binanggit po sa pamamagitan ng sulat ng Apostol Pablo na pagka nandyan na nga po ang rapture, dumating na ang Panginoong Hesukristo, siya po'y nasa hangin, sasalubong tayo di ba? Yun yung ating napag-aralan. Yung mga patay mabubuhay na maguli, yung mga Kristiyano, na mga sumasampalataya, tapos yung mga buhay na daratdan, sabay-sabay yung rapture aagawin para salubungin ng Panginoon sa hangin. Tapos ipagkakaloob nga yung glorified bodies, yung maluwalhating katawan. Ngayon, pagka si Jesus Christ po'y nandyan na para sa rapture, ayan, meron tayo sa California, kay Brother Tolitz, Brother Edwin Binuya. Opo, magandang gabi po, Brother Tolitz. Na-meet na natin yan, di ba si Brother Tolitz Binuya? Yes, Brother Willie. Oo, doon pa sa Playa del Bulacan. Bago tayo umalis ng Playa del Bulacan, napasyalan tayo. Doon naman ako, Brother Edwin, natutuwa na meron tayong mga ka-Bible study na nasa malalayo, nasa abroad. Tapos pag umuwi ng Pilipinas ay talagang sumisilip sa atin at nakikipagkita at bumibisita, Brother Edwin, kahit sila malayo yung pinanggalingan, Yes, Brother Willie, hindi nakakalimot na na bumisita yung mga kapatid na yan. At yan, Brother Willie, ex-MCGI din yan, di ba, Brother Willie? Oo, ex-MCGI. Kaya nga sabi ko para ako pasyalan, puntahan, noong mga tao na, kumbaga, Brother Edwin, gumagastos din sila para makipagkita, makipag-usap, di ba, Brother Willie, nag-e-effort yun, nagbibigay ng oras. Yes. Ayun naman, konsolasyon ko na yun, natutuwa yung aking kalooban. Sabi ko, salamat kakot ang mga taong ito sa pamamagitan ng programa nating ito, naabot. Ngayon, may nagsasabi sana, direct to the point. Programa natin to, Brother Edwin, di ba? Tsaka relax lang. Oo, ako kasi kahit gusto ko nang umpisan, yan, nakita ko merong nasa California, ibang oras yung sa California, Brother Edwin, para sila manood ngayon sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Yes, Brother Willie. Kaya tayo naman kahit papaano, Brother Willie, yung kanilang pagbati ng magandang gabi, kailangan mabalikan natin din sila ng magandang gabi, Brother Willie. Oo, importansya ang tawag doon. Marunong tayong magbigay ng importansya sa ating mga mga nakakasama sa programa. Kaya yung mga nandyan, lang kayo, just sit, relax, and enjoy. Yun lang ang aking masasabi. Huwag niyo namang apurahin itong nandyan naman kayo sa inyong mga kinaroroon ng mga bahay. Kung kayo nagpa-popcorn dyan, di mag-popcorn lang kayo, di ba? O kaya kayo nagkakape, magkape lang kayo. Bakit kayo nag-aapura? Ba't kayo nagmamadali? Di ba? Hindi siguro marunong magluto ito, Brother Willie. Oo, kasi sa pagluluto, Brother Edwin, kailangan sasangkotsahin mo muna mabuti. Nandun kasi yung doon, Brother Willie, yung sarap Pagka kulang sa sangkotsa, alang lalabas sa sarap. Oo. Kaya alam mo, Brother Edwin, kung ako'y nasa radyo pa at nasa television, talagang aapurahin ko to. Opo, dahil may mahalang bayad sa airtime, Brother Willie. Oo, but talagang ako nung ako'y nagraradyo, 1 oras, Brother Edwin, talagang tinitiyak ko yung 1 oras na hindi talagang dire-diretso. Pero nasa tayo live streaming ng Facebook at ng YouTube, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yun naman ang kaibahan. Kaya dapat lang tayo chill, At tinitiyak ko na kung kayo MCGI, hindi ito na ituro sa inyo ni Brad Eli, itong maririnig nyo sa akin, Brother Edwin.
Yes, Brother Willie. At kung may naituro man, Brother Willie, sisiguraduhin ko din na mali ang naituro sa kanila. Yes, oo. At lalong hindi nyo madidinig kay KDR itong ating pag-uusapang ito, Brother Edwin. Nunca, sasabihin lang ng Brother Willie. Oo, yung aking classmate na si John Punsalan, yan ay nasa United Kingdom, Brother Edwin. Yes, magandang gabi po kay Brother John Punsalan. Yun. Tinan mo, tayo dinadayo talaga yung ating Bible study nung mga nasa abroad. Ngayon, umpisahan na natin ang ating paglilingkod. Yan. Si Jake, Brad Willie, close it na po ako, 25 years member. Hingi lang po ako sana ng quick advice. Nagka-interest ulit ako magbasa ng Biblia dahil sa inyo. If mag-aaral po ulit ako, saan ko po sisimulan magbasa? Sa New Testament. Sa Bagong Tipan ka umpisang magbasa ng mga aklat ng Bagong Tipan. Yan na lang muna, tayo may nag-aapuran na sa atin. Saka quick advice lang naman sabi niya, Brad Willie. Quick advice. Ngayon, ganito, Brother Edwin. Yung ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Opo. Kagaya ng aking nabanggit, ito ay hindi pa nangyayari. Ito po yung mangyayari pa lamang. Opo. At ayaw naman nating, Brad Edwin, pangunahan ayaw nating maging adelantado. Pangahas. Ayaw nating pangahasan. Kasi hindi naman isinulat kung ano yung isisigaw dyan, Brother Edwin di ba? Opo. Kumbaga, yun mangyayari pa lang. That is to come. Mangyayari pa lang. Brother Willie, kasi ang hindi naman nakalagay, Brother Willie, isinigaw di ba? Oo, kasi ganito. Pag si Brad Eli ang papakinggan, Brother Edwin, ng mga nasa MCGI, alam ko naman kung ano yung ni Brad Eli dyan kasi matagal niya ako nakasama. Opo. Ano po yung babasahin niya? Oo, si Brad Eli, may ibibigay siya diyang kasagutan dyan sa isang sigaw na yan. Kaya lang, hindi sa Biblia kukunin ni Brad Eli, Brother Edwin. Saan po, Brother Willie? Sa Pasyon. Ganun ba? Sa Pasyong Katoliko. Doon ngayon kukuha si Brad Eli ng isasagot dyan sa isang sigaw na yan. Ano po ba yung Brother Willie nakalagay sa Pasyon na yan, Brother Willie? Eto. Ang referensya ni Brad Eli ay yung Pasyon Sa balye ni Hosapat, hihipan yaong pakaka, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawa, ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Niyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayan, Brother Edwin. Ayan. Pasyong Katoliko. Ang referensya ni Brad Eli, ang kanyang pinagbabatayan para ibigay yung paliwanag diyan sa isang sigaw na yan, Brother Edwin. Opo, Passion po ang kanyang ginawang batayan, Brother Willie. Lumabas sa Biblia si Brad Eli at pumunta sa Pasyon. Naloko na. Disgrasya. Ngayon, Brother Edwin, ganito yan. Yung binabanggit po ditong sigaw,
wala nga pong sinulat si Apostol Pablo kung anong sigaw yon, kung ano yung isisigaw, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Wala pang ano, kasi hindi pa nga po nangyayari. Oo. Kasi natatandaan ko, Brother Edwin, Opo. at mababasa sa Biblia, noong puntahan ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mahal na kaibigang namatay na si Lazaro, Brother Edwin, Opo. doon sa Juan 11:43. Sige po. Ito ang ating mababasa. Mga kapatid, mga ka-Bible study. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Ayan, Brother Edwin. Opo. Nakasulat dito kung ano yung sinigaw ni Jesus Christ para buhayin itong namatay niyang kaibigan na si Lazaro. Opo. Detalyado, Brother Willie. Maliwanag, malinaw. Nakasulat. Talagang kung ano yung sinigaw ng Panginoong Jesucristo, Lazaro, lumabas ka. Eh di yung patay na si Lazaro, Brother Edwin, doon sa libingan na yon, marami ding ibang mga patay na nakalibing. Yes. Pero si Jesus Christ nang sumigaw at binanggit niya yung pangalang Lazaro, lumabas ka. Abay, yung si Lazaro lang ang nakarinig noong tinig ni Jesus Christ, Brother Edwin. Opo, yung pong ibang mga nakalibing no, hindi nila nadinig yung tinig na yan, Brother Willie. Yes, Brother Edwin. Ngayon, ano punto rito ni Brother Willie? Sa rapture po kasi, ito mangyayari. Ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yan po sa future. Ngayon, Brother Edwin, mas maganda na wag nating pangunahan, wag nating, wag tayong mangahas na yung wala sa Biblia, yung hindi ipinasulat, tayo magmamagaling at sasabihin natin, ito ang isisigaw. Paano nga nating malalamang yun nga ang sigaw hindi pa nga nangyayari, Brother Edwin? Ito po ay sa hinaharap ang magaganap, Brother Willie. Oo. Kasi kung gusto ng Panginoon na yan ay malaman na natin, ipapasulat na niya, di ba, Brother Edwin? Tama po. Ibig sabihin, hindi pinasulat kay Apostol Pablo. Ibig sabihin, hindi pa napapanahon para yan malaman natin ngayon. Amen. Yes, at marinig, Brother Willie. Kasi tinan niyo lang yung mangyayari po sa rapture, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan lang pinag-uusapan, Brother Edwin, kung yan ba malalaman ng lahat ng tao dito sa mundo. Yung po magaganap na rapture na yan, Brother Willie. Lahat ba ng tao maririnig yung isang sigaw na yon? Hindi. Yun bang pakakak, yung trumpeta? Nahihipan lahat ba ng tao dito sa lupa madidinig yon? Hindi po. Ano batayan natin? Kung sinasabi natin hindi lahat ng tao madidinig yung tinig. Yung isang sigaw. Hindi lahat madidinig yung trumpeta o pakakak na hihipan, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie, ano po ba ang ating batayan dyan? Yan po bang sigaw yung dapat lang ang makakarinig gaya ni Lazaro? Yun nga yung aking pupuntahan Apo. Di ba? Doon nga ako nag-premise yung kay Lazaro Maraming patay doon sa lugar na yon, sa libingan na yon. Pero nang sumigaw si Jesus Christ, si Lazaro lang ang nakarinig noong tinig, yung sigaw ng ating Panginoong Hesukristo. Opo.
O ano dapat nating maintindihan sa rapture, may mga patay na bubuhayin mag-uli, Brother Edwin. Opo. Yung mga patay na mabubuhay na mag-uli, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Kung ikaw namatay ka na hindi ka naman sumasampalataya kay Jesus Christ, kasama ka ba doon sa mga patay na makakarinig ng sigaw, ng tinig at mabubuhay na mag-uli, Brother Edwin? Hindi po. Oh. Kasi para sa mga sumasampalataya, yung rapture, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ibig sabihin, pagka hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ano ka dyan? Puwera ka Out. dyan, hindi ka kasali. Out. Oo. Oo, hindi kasali. Kasi nga, ang purpose ng rapture ay para balikan ni Jesus Christ at sunduin dito sa lupa lahat ng mga sumasampalataya. Yung mga namatay na mga Kristiyano at yung mga daratnang buhay na mga Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maliwanag po. Gumuguhit, Brother Willie. Yan ang dapat nating maintindihan dyan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya yung tinatanong sa atin, ano yung isang sigaw dyan? Tayo, Brother Edwin, alam naman natin kung hanggang saan lang tayo Brother Yes. Edwin. Opo. 29:29 ng Deuteronomio. Ang mga bagay na lihim na uukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak. Ganun lang tayo, Brother Edwin. Opo. Pagka pinasulat na sa Biblia at nababasa natin, hayag yun, Brother Edwin. Opo, para sa atin yung Brother Willie, para maintindihan natin. At pwede natin talagang yan letrahan, di ba? Yes. Pero hindi nga niletrahan, hindi nga pinasulat. Tapos eto ka naman at mangangahas ka na ito ang isisigaw sa rapture. Ano yan, Brother Edwin? Ano yun? Kapangahasan na yon. Tama, Brother Willie. Ano yun? Hindi ka marunong kung makapag-intay ng pagkagano. At nagpapahanga, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Iimbento ka, hindi naman pala iyon. At saka hindi ka naman pala kasama doon sa makakarinig. Paano ngayon yan? Oo. Di ba sabi ko nga si Brad Eli, parang magpahanga na alam niya yung isisigaw, umalis sa Biblia, pumunta sa Pasyong Katoliko. Yun nga po ang nangyari, Brother Willie. Pag naman tinanong mo si Brad Eli kung yun bang Pasyong Katoliko, dapat pagtiwalaan kagaya ng sa Biblia, sasabihin naman ni Brad Eli, hindi naman ka dapat na pagpaniwalaan yung Pasyong Katoliko kasi gawa lang ng mga Katoliko yan Pero pag gusto niyang gamitin, Brother Willie, at pangangatwiranan yung, lalo na yung pagkakamali niya, tsaka yung pagmumura niya, uubra, di ba? Oo, ganun kasi si Brad Eli Yung kahit nga lang yung magandang balita, Biblia na salin ayaw ni Brad Eli yun kasi ginagamit ng Katoliko yun. Tapos ang sinasabi pa yun daw hindi katiwa-tiwalang salin. Yung magandang balita Biblia, Brother Edwin. Yes po. Pero pagka si Brad Eli, papatunayan niya yung salitang tanga ay nasa Biblia, ang babasahin ni Brad Eli, magandang balita, Biblia na salin Doon din siya pupunta, Brother Willie, di ba? Opo, ayan. Ako hindi naman ako naninira. Yun lang ang aking obserbasyon kasi tagabasa ako ni Brad Eli, matagal na panahon Opo. At kabisado ko na yung gamit ng magandang balita Biblia na sinasabi ni Brad Eli na hindi katiwa-tiwalang salin, pagka gusto niyang patunayan na yung kanyang pagsasalita ng tanga ay biblical, pupuntahan ni Brad Eli yung magandang balita Biblia na ayon sa kanya hindi katiwa-tiwalang salin. Naloko na. Wala talaga yan, Brother Willie. Double standard. Yes. Double standard.
Para lang ganito, pag nakikipagdebate si Brad Eli, Brad Edwin, sa mga Katoliko, Opo. babasahin ni Brad Eli yung nasa 10 utos. Yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan, wag kang yuyukod, wag kang sasamba, di ba? Opo. Pagka Katoliko ang kadebate ni Brad Eli, gagamitin niya yung 10 utos. Yes. Pero pagka naman ng kausap ni Brad Eli, mga Sabadista, Brad Edwin, Opo. ang stud naman ni Brad Eli, yung 10 utos, yun nilipas na yon at hindi ka maliligtas pag sinunod mo yung 10 utos. Talagang malilito ka, Brother Willie, ano? Tanungin mo yung ating mga ka-Bible study kung napasin nila Brother Edwin, yung napasin ko na yon. Lalo kung sila mga exiter din sa MCGI. Nga po, mga kasama, napansin niyo po ba yung ginagawang magic na yon, yung twist? Pagka Katoliko ang kausap, yung 10 utos valid. Titindigan ni Brad Eli, valid yun. Yes, tatama yun. Pero pagka ang kausap niya Sabadista. Sabadista. Ano naman siya? Doon naman siya sa kabilang side. Mali naman yun. Pag yun, hindi ka maliligtas pag sinunod mo yun. Lipas na yun. Lipas na. Lipas na. Saan ba talaga tayo kanyan? Kasi, si Brad Eli kasi, nung nabubuhay pa, yun ang sinasabi niya sa aming mga manggagawa, Brother Edwin. Yes. Sa aralan, sabi ni Brad Eli, yung pula, pwede kong gawing puti. Oo, Brother Willie, nadinig ko rin ng araw kasi parang binanggit sa pasalamat yan. Yung puti, pwede kong gawing pula, sabi ni Brad Eli. Yun, oo. Kaya ganyan na nangyari, Brother Willie. Kaya nga, itong pumalit na si KDR, siya mismo nalilito mix up si KDR Brother Willie, hindi niya ngayon, Brother Willie, alam ko alin ang tama, alin ang mali. Yes, kahit yung mga manggagawa dyan, na mga naiwan dyan, hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Kasi nga, gano'n si Brad Eli, double standard. Kung ano yung ihip ng hangin. Opo, kung saan nakatutok yung hangin, doon siya iikot, Brother Willie. Ngayon, tayo, Brother Edwin, tayo, consistent tayo. Opo. Gagaya nito, pinag-uusapan natin ang rapture. Ano yung ating sinasabi sa ating mga ka-Bible study? Ang rapture po ay mangyayari pa lamang po yan. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan. Hindi ipinasulat kung ano po yung sigaw dyan, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yung kay Lazaro, nung siya'y buhaying mag-uli ng Panginoong Hesukristo, sumigaw ang Panginoong Hesukristo at sinulat ni Apostol Juan kung ano yung sinigaw ni Jesus Christ. Opo. Lazaro, lumabas ka. Si Lazaro nga, napatay, lumabas sa libingan, nabuhay na mag-uli, Brother Edwin. Kasi yun ang isinigaw ni Jesus Christ, Brother Willie. Ngayon, diyan tayo makakabanaag na sa rapture, ang makakarinig lang noong sigaw, nung tinig, yung hihipang trumpeta o pakakak, yung mga sumasampalataya, yung mga Kristiyano, Brother Edwin. Tama po. Hindi lahat ng nasa mundo, hindi lahat ng nasa lupa, pag nag-rapture, malalaman nila na nandiyan na pala si Jesus Christ at nag-rapture na, Brother Edwin. Opo, kasi hindi naman nila maririnig, Brother Willie, yung sigaw, di ba? Yung tunog ng trompeta, ihip ng pakakak, di ba? Hindi naman nila maririnig yun dahil para lang yan sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, meron ba tayong pruweba pa, Brother Edwin, na pag nakipag-communicate nga ang Panginoong Hesukristo, siya ay nagsalita, yung kanyang tinig, ang makakarinig lang yung sumasampalataya sa kanya, Brother Edwin. Sige po, anong talata po ba yung, Brother Willie? Eto, sa Gawa 22, 6 hanggang 9. Ito ang ating mababasa. Ito yung nangyari kay Apostol Pablo
noong siya po ay si Saulo At nangyari na samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco nang magtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ako'y sumagot, sino ka baga Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. At sa katotohanay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw, tatapwat hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ayan, Brother Edwin. Maliwanag, Brother Willie. Oo. Talaga naman, gumuguhit. Ayan. Si Apostol Pablo, nung si Saulo pa lang, meron siya mga kasamahan nung sila naglalakad. Diba? Opo. May nakipag-usap kay Saulo Narinig niya yung tinig. Tinig ng Panginoong Hesukristo yun. Pero yung mga kasamahan niya, hindi narinig yung tinig na nagsasalita kay Apostol Pablo. Amen. Yes. Siya lang po ang nakarinig, Brother Willie. Siya lang ang nakarinig. Ayan. Kaya yun yung ating dyan, nakikita na sa rapture, kung meron man pong binabanggit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, yan po'y para sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga namatay, nabubuhaying mag-uli, at yung mga buhay na daratnan, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Ayan, 83 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study, Brother Edwin. At sa Facebook ay 18. Pero Brother Willie, hindi hindi hiwaga yan, Brother Willie. Alin? Yung binabasa mong talata na yan. kasi Brother Willie, kaya ako naitanong. Meron kasi ako napakinggang programa ng isang gabi. Sabi, pagka medyo may binigyan ng diin yung pagbabasa ng talata, Brother Willie, pagkatapos basahin, hiwaga. Sabi, ganun Lahat hiwaga ngayon sa kanila, Brother Willie. Hiwaga. Kaya ako nahihiwagaan na rin sa kanila Ganun ba? Sa ibang pagkakataon, ating ipaglingkod yung tungkol sa mga hiwaga na yan, Brother Edwin. Sige po. Ngayon. Ito, Brother Edwin, ituloy natin itong ating tinatalakay. Rapture pa rin. Opo. Sa rapture, ang mga concern dyan ay yung mga patay na mga bubuhaying maguli. Opo. Tapos yung mga buhay na daratnan, mga sumasampalataya yan, mga Kristiyano. Tama po. Ngayon, doon sa nangyari, Brother Edwin, na ang ating Panginoong Hesukristo'y nasa ibabaw noong bundok. Opo. Kung saan ay nakipag-usap sa kanya itong sina Propeta Moises at Propeta Elias. Natatandaan mo yon? Yes, Brother Willie. Mateo 17:1 hanggang 3. Basahin natin ang mga talata. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Ito, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Gusto ko pong ipapansin sa inyo na meron tayong dapat na matutunan dito sa pangyayaring ito. Ano po yun, kapatid na Willie? Ganito po yan.
ito pong nakita ng mga alagad doon sa mataas na bundok na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Itong si Propeta Moises at Propeta Elias, Brother Edwin. Opo. Ito nga yung larawan, picture nung rapture. Tama, Brother Willie. Ano po yung sinasabi kong yung pangyayaring ito nga yung sa rapture na binabanggit ng Apostol Pablo. Kasi sa rapture, dalawang grupo ng mga sumasampalataya ang babalikan ni Jesus Christ, susunduin niya para nga maipagsama niya, Brother Edwin, makasama niya sa rapture. Dalawang grupo ng mga sumasampalataya, yung mga namatay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at yung mga buhay na sumasampalataya, darat ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Yes, Brother Willie. Dito po, sa binasa natin na nakasama sa mataas na bundok itong sina Moises at Elias. Si Moises, dapat nating maintindihan, siya po ay namatay at muling binuhay. Opo. Samantalang si Elias naman, Brother Edwin, hindi naman namatay si Propeta Elias. Opo, tama. Buhay nga si Propeta Elias nang siya ay dalhin sa langit. Opo, tama. Naintindihan ba yun ng ating mga kasama, Brother Edwin? Sige po, tatanungin po natin, Brother Willie. Mm-mm. Naintindihan po ba natin yun, mga katalakayan ngayong gabi? Ito po nga binibigyan ng punto ni kapatid na Willie na doon po sa mataas na bundok, kasama po ni Jesus Christ, si Propeta Moises at Propeta Elias. Ngayon, ito pong si Propeta Moises, siya po ay namatay at muling binuhay. Mm-mm. Ano po? Samantalang ito naman pong si Propeta Elias, hindi po namatay kasi buhay po siya na iniakyat sa langit. Nasundan po ba natin yon, mga kasama ngayong gabi dito po sa ating talakayan at kwentuhan? Pakilagay niyo na po ang inyong comment dito po sa ating chat box. Salamat po. Ayan, may mga nagme-message, Brother Edwin. Sobrang linaw po, sabi ni After Earth. Oo, Brother Willie. Ito pa, sabi. Hindi maka-chat. Ayan, sabi. Try niyo po ulit. Indeed, malinaw. Malinaw, Brother Willie Santiago. Ayan, Noemi Visitasyon. Opo. Brother Jerry Liboon, amen. Ayan, sumasang-ayon po sila, Brother Willie. Maliwanag po. Klaro po, Julius Ligaspi. Ayan. Ang punto natin dito, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study, si Moises, siya ang representative. Siya ang kumakatawan diyan sa mga patay na muling bubuhayin. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo. Tama po. At ito namang si Elias ang kumakatawan, representative, noong mga hindi na mamamatay, mga darat ng buhay. At ito ngang si Elias, Brother Edwin. Yes. Buhay siya nung siya dalhin sa langit nung i-rapture. Tama po, Brother Willie. Kaya pag binasa natin ng Biblia, Brother Edwin, yung rapture, hindi natin pwede sabihin na sa bagong tipan lang yan, Brother Edwin. Opo. Kasi sa Old Testament, may ni-rapture na rin Tama po. May mababasa po. Isa sa ni-rapture, dinala sa langit ng buhay, itong si Propeta Elias. Basahin natin ang Ikalawang Hari 2:11 ng Magandang Balita, Biblia na Salem. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nag-uusap yung dalawang propeta, Propeta Elias at Propeta Eliseo. Yes. Dalawang lalaki ng Diyos, Brother Edwin. Opo. Si Elias, propeta, lalaki ng Diyos. Yes. Itong si Eliseo, propeta, lalaki ng Diyos.
Lalaki ng Diyos, Brother Willie. Kaya ako nililinaw kasi, yung iba, pag nabasa yung pangalan nila, ina-apply sa kanila yun. Tama, inaangkin, Brother Willie. Parang si KDR, binasa yung Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang salita, tatakan mo ang aklat. Nung magpaliwanag si KDR, ano ang sabi sa akin? Naloko na. Dahil binasa yung aklat ng Daniel, Yes, Brother sabi Willie. nung magbigay ng paliwanag si KDR, ano ang sabi sa akin? Inassume na siya ang kausap, Brother Willie. Inassume na siya ang kinakausap. Kaya daw, paano niya maituturo yung mga unheard truth Sarado nga yung aklat. Yun, Brother Willie. Ang sarado, Brother Willie, yung isip niya. Oo. Nung buhay si Brad Eli, pinagmamalaki nila, bukas na yung aklat Ay, nung namatay. Sarado uli. Para pa lang, Brother Willie, para pa lang yung bintana nung araw. Pwede mong i-close, pwede mong i-open. Ngayon, Brother Edwin, ganito. Yung dalawang propeta nag-uusap. Opo. Naglalakad sila. Ngayon, ang nangyari ay dumating yung isang karwaheng apoy. Nahila ng mga kabayong apoy. Tapos, nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ayan, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yun yung sinasabi natin na sa panahon ng lubang tipan, may nangyaring rapture. Opo. At ito ngang si Propeta Elias, hindi naman siya namatay. Siya ay buhay na dinala sa langit, Brother Edwin, iniakyat sa langit. Tama po. Kaya nga, yung naalala ko yung tinuturo ni Brother Eli na wala pa raw tao sa langit, Brother Edwin. Opo, yun nga po ang niya, Brother Willie. Diyan sa tutol, Brother Willie, wala pa raw tao sa langit ngayon, Brother Willie. Oo, ito nga si Propeta Elias nasa langit Opo, iniyakyat, Brother Willie. Oo, iniakyat sa langit. Ngayon, may tumututol sa akin, Brother Edwin. Ano po ang kanilang tutol, Brother Willie? Sabi, Willie Santiago, hindi mo ba ikaalam 3 langit? Opo, yun ang sabi sa inyo, Brother Willie. Oo, hindi mo ba naisip na pwedeng si Propeta Elias nandyan lang sa sa unang langit o nandyan lang sa pangalawang langit, pero wala pa sa ikatlong langit. Opo, ano po ang naging pagsagot nyo, Brother Willie? Kaya sabi ko ganito, nagbigay lang ako ng halimbawa, Brother Edwin Ano po yun? Halimbawa baka ako, si Presidente Bongbong Marcos. Opo. Halimbawa ipapasundo ka, Brother Edwin. Yes. Nasa Malacanang ang Presidente Bongbong Marcos. Tama po. Nagpadala ng PSG. Tama po. Para ikaw ay sunduin, Brother Edwin. Opo. Saan ka dadalihin ng mga PSG? Kung ang Presidente Bongbong Marcos na nasa Malacanang ang nagpapasundo sa'yo. Sa Malacanang po, Brother Willie. Siyempre, kung nasaan yung nagpasundo, yung pinapasundo, doon dadalhin, Brother Edwin, di ba? Sakto po. Oo, pwede ba namang ikaw, Brother Edwin, pinapasundo ni BBM, dadalhin ka sa Senado? Ay, hindi po pwede. Mga senador ang nandoon. Oo, tsaka hindi ka papapasukin sa pinto pa lang, Brother Willie. Oo, kung halimbawa naman pinapasundo ka ni BBM, doon ka dinala sa Kongreso. Ay, maling-mali po yun. Oo, wala doon si BBM, mga congressman ang nandun. Tama po. Ang nagpapasundo sa iyo, si BBM, presidente, nasa Malacanang. Yes, kaya dapat doon ako dalhin sa Malacanang kung saan nandoon si Presidente na nagpasundo sa akin, Brother Willie. Amen. Ngayon, itong si Propeta Elias, Opo. sinundo noong mga kabayong apoy. May hihila-hilang karwaheng apoy. Doon sumakay ang Propeta Elias. Opo. Sino ba
padala noong karwaheng apoy na yan na hila-hila ng mga kabayong apoy? Eh, ang Diyos po, Brother Willie. Ang Diyos. O nasan ba ang Diyos? Nasa langit po. O, di ba? Nasa kanyang, sa kanyang kaharian, di ba? Yes po. Yung ikatlong langit nga yun, Brother Edwin. Yung paraiso. Yes, Brother Willie. Eh, nasan ngayon si Propeta Elias? Nasa paraiso po, kapatid na Willie. O, ganun lang naman gagamit lang din naman ng isip. Opo. Oo, kasi si Brad Eli, ang pinagbabatayan para ituro na wala pang tao sa langit, Juan 3:13. Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwidbagay ang anak ng tao na nasa langit. Ayan, tutulan mo yan. Sabi sa akin ng mga fanatics. Yan, ang turo sabi ni Brad Eli, wala pang umakyat sa langit. Sabi ko, tama naman yung nakasulat, walang umakyat sa langit. Kasi kako, itong si Propeta Elias, iniakyat sa langit. Amen. Pasok. Iba Brad Edwin, yung umakyat sa iniakyat. Yes, Brother Willie. Ano talaga yun? Malaki ang diferensya ng Brother Willie. Pagkakaiba. Yan kako kasi problema sa inyo mga fanatics, hindi kayo talaga taal na Tagalog. Yes. Hindi talaga kayo yung purong Tagalog. Eh, dito tayo sa Bulacan, Brother Edwin Tama po. Ako nga po, dito na ipinanganak sa Bulacan, Brother Willie. Oo. Eh, kaya tayo, pagdating sa Tagalog, alam natin kung ano yung sinasabi natin, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Hindi natin hinuhulaan lang. Oo. Eh, kaya nung marinig ako ni Brother Eli tungkol dyan sa umakyat sa langit, iba naman kako yung salitang umakyat, iniakyat, pinaakyat, Brother Edwin. Opo. Magkakaiba salita yun. Yes, Brother Willie. Kasi yung salitang umakyat, sa sarili mong kagagawan, sarili mong kalooban, sarili mong kapangyarihan, Brother Edwin. Sarili mong kagustuhan, Brother Willie. Oo. Eh, itong si Propeta Elias, iniakyat sa langit. Yes. Kaya sigurado nakarating sa langit, Brother Willie. Yes, kaya meron ng mga tao sa langit, Brother Edwin. Amen. At marami na. Marami na. Tama po. Sana, Brother Willie, na nakuha ng ating mga taga-subaybay ngayong gabi yan. Oo. Sana. At sabi ko nga, bitawan nyo lang naman yung mga natutunan yung mali. Kay Brad Eli, mas madali na kayo matututo. Tama. Para talagang kayo matuto pa. Kumbaga sa isang basong tubig, Brother Edwin. Opo. Itapon yung nakalaman tubig. Yes, para mapalitan yung ng bago, yung nandun sa baso, Brother Willie. Oo, kasi pag halimbawa, yung baso puno ng tubig, salinan mo man ng tubig, Brother Edwin, aawas na lang Di ba? Tama. Tatapon na lang Contaminated na yung tubig na nasa kanila, Brother Willie. Oo, itong mga nasa MCGI kasi, yung mga fanatics, yung kanilang basong may laman tubig, Brad Edwin. Opo. Nilulumot na nga Opo, kulay berde na yung ilalim, ayaw pang hugasan. May lumot-lumot na, Brad Edwin, ayaw pa itapon. Umalis na nga, Brother Willie, pero yung maling turo, dala-dala pa rin. Oo, ganun nga ang naging problema ng ibang mga exiter diyan sa MCGI. Ngayon, sana yung ating mga kasama, Brother Edwin, ngayong gabi, may mga natututunan dito sa ating pinag-uusapan. Ano? Oo, Brother Willie, natuwa naman ako. Yung aking kaibigan na hindi naniniwalang may tao na sa langit. Ngayon, ang sagot, Brother Willie, malinaw po, Brad Willie. Yan, no? Ayan, praise the Lord. Oo, nakumbinsi rin sa wakas. Oo, di ba si Propeta Elias pa lang yung binabasa natin, ano? Yes, Brother Willie. Isa pa lang yan, ha? Oo, sa matandang tipan nga, Brother Edwin, may mas nauna pa nga kay Propeta Elias na dalhin sa langit Ganun po ba? Akala ko si Elias nauna. Meron pa palang mas nauna kay Elias, Brother Willie. Oo, mas nauna si Propeta Enoch naman, Brother Edwin. Tama. Anong talata po yung kapatid na Willie? Si Propeta Enoch, babasahin po natin sa aklat ng Henesis, sa Kapitulo 5 at 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos
at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Ito Brother Willie, wala nang inutusan to, ha? Oo. Mismong ang Diyos ang kumuha dyan kay Enoch, Brother Edwin. Oo, direct ba to, Brother Willie? Rekta na to, wala nang inutusang kumuha. Basta ang Diyos na mismo ang kumuha kay Propeta Enoch. At yang si Propeta Enoch, Brother Edwin, Opo. mali nga yung turo ni Brad Eli tungkol kay Propeta Enoch eh. Ano po yung maling turo na yan, Brother Will, tungkol kay Propeta Enoch? Sabi ni Brad Eli, namatay daw si Propeta Enoch. Nako, naloko na. Oo, kaya nga, yung mga ibang mga exiters sa MCGI, Brother Edwin, Opo. kaya hindi nila ako kursunada yung ibang mga exiters sa MCGI. Opo. Kasi para sa kanila, kahit sila exiter na sa MCGI, sugo pa rin si Brad Eli. Ganun ba? Oo, wala silang nakitang maling itinuro si Brad Eli. Wala, hindi lang nila nakita, Brother Willie, pero meron. Oo, kaya pagka ako'y napakinggan nila na nababanggit ko si Brad Eli, hindi na ako tinatapos yung yung ating Bible study. Nag-out na yung iba, Brad Edwin eh. Sumusuka lang loob sa'yo, Brother Willie. Oo, kumbaga hindi nila nagugustuhan na pagka nagpo-programa tayong ganito at si Brad Eli nababanggit ko tapos meron akong mga maling mga turo si Brad Eli na aking tinututulan, napapamalian. Yung ibang mga exiter negative ako sa kanila. Tama, hindi kanila favorite, Brother Willie. Mas gusto nila yung mga ibang exiter na nakaside kay Brad Eli. Oo, pro pa rin pro. Oo, yung bang hindi nila binabanggit yung mga mali ni Brad Eli, yung mga mali niyang ginawa, mali niyang tinuro, pero pinupuri si Brad Eli. Yun ang gusto ng ibang mga exiter. Tama, Brother Willie. Hindi ka pwedeng magsalita ng mali na patungkol kay Bes, pero pagka puri para kay Bes, pwede sa kanila yung Brother Willie. Oo. Kaya ganun yung ibang mga exiter, hindi sa atin, kumbaga hindi kursunada na pag si Brad Eli nababanggit ko, sabi ko, bahala sila, Brother Edwin. Ako naman kasi, kaya nga ako umalis sa MCGI na yan, kasi hindi kasi yung tao ang gusto kong bigyan ng ng kaluguran. Yes, Brother Willie. Oo, kasi kung talagang ako si Brad Eli alam ko naman ng kahinaan, pupuri-purihin mo lang, bobula-bulahin mo lang, di ba? Kagaya ng ginagawa nito mga MIC na yan, yung mga KNP na yan, nung buhay si Brad Eli, binobola-bola lang naman nila, di ba? Tama, Brad Willie. Kanya-kanya sila ng punchline, Brother Willie. Oo, gumuguhit, ang linaw, di ba? Tapos fantastic, glory, di ba? Yung mga bitaw nilang, pagka si Brad Eli gusto nilang bigyan ng kaluguran. Opo, si Brad Mel, bigyan ng Fortuner. Yan. Ayun, nung sabi ni Brad Mel na gumuguhit ang linaw, bigyan ng Fortuner yan. Ayun. Nakarnap, buti nakabawi. Nakarnap. Buti na-recover. Kaya Brother Edwin, ganito. Si Elias, buhay, di-rapture, dinala sa langit. Yung propeta Enoch, buhay din yon na dinala sa langit. Kay Brad Eli, namatay ang propeta Enoch Talagang lihis, Brother Willie, no? Oo, dito sa Hebreo 11:5. Paki-ready rin yung magandang balita, Biblia na salin. Babasahin ko lang mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Ayan, Brother Edwin. Apo. Paano si Brad Eli ang kanyang pagtuturo tungkol kay Propeta Enoch? Si Enoch daw ay namatay. Ito, nakasulat. Hindi nasumpungan yung kamatayan, Brother Willie.
Oo. Nakita. Oo. Hindi nakita ni Propeta Enoch ang kamatayan. Ibig sabihin, hindi siya namatay. O sa magandang balita, Biblia, 11:5 ng Ebreo. O, basahin natin, ha? 90 na ang nasa YouTube live, Brad Edwin, ang mga ka-Bible study. 19 naman po sa Facebook, Brother Willie. 19, o mahigit 100 ulit tayo, no? Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Ayan, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study. O sino ang ating paniniwalaan? Si Brad Eli ba? O itong si Apostol Pablo? Brad Edwin. Apostol Pablo, Brother Willie. Oo, sinulat ng Apostol Pablo Hindi nakaranas ng kamatayan si Enoch. Tama. Tapos ito si Brad Eli, ang tinuturo niya, nakamatayan na rin ni Brad Eli yung maling turo niya na yan, na namatay itong si Propeta Enoch. Naloko na. Ayan. Yung mga exiters sa MCGI, basta wag lang kayong maging panatiko kay Brad Eli, alisin niyo ni pagiging panatiko sa kanya. Kasi yung iba, Brad Edwin, kaya pala naging exiter sa MCGI, talagang ayaw lang kay KDR. Opo, yun talaga ang kanilang Brother Willie, kinasusuklaman Oo, merong exiter, kaya ayaw niya kay KDR, nawala siya sa payroll, Brad Edwin. Oo, Brother Willie, kasi nung nawala si Brad Eli, nawala siya sa listahan. Oo, di ba merong mga ganong mga exiter, kasi noong si Brad Eli nabubuhay pa, kasama sila sa listahan, kasama sila sa tumatanggap, di ba? Oo, Brother Willie, kasama sila sa nabibigyan ng ayuda. Oo, yung nabibiyayaan, di ba? Yes. Naaambunan. Tama. Nung si Brad Eli pumanaw, Opo. naging sila, mga coterminus. Yes, Brother Willie. Kumbaga sa mayor, Brad Edwin, noong mapalitan yung mayor, Opo. ano nangyari? Mapapalitan din po yung mga inilagay ni Mayor na mga tao, Brother Willie. Yung mga malalapit kay Mayor, ganyan. Oo, yung mga nasa munisipyo, di ba? Oo, yung mga sumisweldo ng 1530 na wala namang ginagawa, Brother Willie. Oo. Yun yung nakita natin na ibang mga exiter. Kaya sila exiter kasi nawala si Brad Eli, ayaw nila kay KDR. Dahil inalis yung nai-enjoy nila kay Brad Eli, Brother Willie. Nawala sila sa listahan. Tama po. Di ba, meron namang ibang exiter, iba rin ang dahilan. Kaya nag-exit kasi nakaranas ng kaapihan na hindi nabigyan ng porsyento doon sa binentang lupa, Brother Edwin, di ba? Brother Willie, para mas madaling maintindihan, ang nangyari dyan, Brother Willie, nagka-onsihan Oo. Pinangakuan, di ba? Pinangakuan na bibigyan ng komisyon. Oo, hindi tinupad, Brother Willie. Ayun, di yun, may exit na at nagsalita na ng laban ng mga pagtutol. Yes, Brother Willie. Yun nga ako, Brad Edwin, ng kaibahan. Naging kaibahan ko sa ibang mga exiter sa MCGI. Opo. Ako kasi naging exiter, ang tinutulang ko yung mga maling turo. Maling turo ni Brad Eli. Talaga si Brad Eli talaga ang siya ang tagapagturo, siya ang leader Di ba sabi ko nga si KDR amuyong lang naman yun. Opo, si Brad Eli talaga ang tinarget mo, Brad Willie, dahil siya ang leader. Siya nagtuturo ng mali. Si KDR naman wala namang turo yan Ang alam lang ni KDR nung araw ko-compose ng kanta. Magko-compose ng awit. At pag nakakomposan ng awit, yun na ngayon ang paiingayin sa kapatiran, Brad Edwin. May nalikhang awit si KDR. Yes, Brother Willie. Composer lang ng awit. Hindi tagapagturo, hindi mangangaral. Tama, Brother Willie. Di ba, Brother Edwin? At tapos para at least si KDR medyo makita ng mga miyembro ng panahon na yun na nagba-Bible din,
Hindi ba ang ano ginawa ni KDR? Nag-record ng mga binabasang talata sa Biblia. Mapalad ang bumabasa. Ni-record niya yung mga aklat ng Bagong Tipan, Brother Edwin. Opo. Yung mga aklat ng Bagong Tipan, 27 books, natapos ko na yung Brother Edwin eh. Opo. Ibig sabihin, kayo na po unang nag-record yun, Brother Willie. Oo, Audio Bible, New Testament, Bagong Tipan, Audio Bible. Ako ang doon, unang gumawa noon at natapos ko yung Brother Edwin. Opo. Si Sister Luz, naggawa rin ng Audio Bible, kaya lang matandang tipan at piling mga aklat lang. Awit, Kawikaan, Ecclesiastes. Yun lang ang ginawa ni Sister Luz, yung natatandaan ko. Opo. Tapos, si KDR, nalaman ko, nag-recording din, di ang inaasahan ng marami yung mga aklat ng matandang tipan ng ire-record ni KDR kasi 39 books yan ilang aklat lang naman yung ni-record ni Sister Luz. Abe, nung malaman namin, Brother Edwin, ang ni-record din ni KDR Bagong Tipan din yung natapos ko na Bakit hindi ipinagpatuloy yung hindi natapos at yung natapos ang tinapos uli? Kasi doon pa lang makikita mo na kung ano yung nasa puso ni KDR. Ayaw niya na siya mapapatungan. Gusto Hindi siya pang pwedeng ibabaw. pang ilalim, Brother Edwin. Gusto pang ibabaw lagi, Brother Willie. Saka gusto niya talaga yung aking legacy na naiwan sa MCGI, yun ma-offset niya yon, Brother Edwin. Opo, mabura sa isip ng mga kapatid yun, kapatid na Willie. Ma-cancel niya. Kaya nung siya mag-recording, nandun pa ako sa MCGI, mga aklat din ng Bagong Tipan ang di-record ni KDR. Ako alam ko na agad yun alam ko kaagad yun kung anong nasa loob ni KDR. Insecure. Ginawa ni KDR yun para at least yung mga miyembro mapansin na siya nagba-Bible din. Yes, Kaya gumawa siya ng gano'n na mapalad ang babasa ng mga talata sa Bible tapos mag-aanyaya kung meron kayong mga katanungan, itanong natin kay Brother Eli. Talagang kahit nung araw umiiwas siyang matanong Brother Willie. Kasi talagang talagang pag natanong mo ng mahirap, Brother Willie, kahit walang ubo nauubo Ayun, Brother Edwin, ang ating dyan, na nakita dyan. Ngayon, itong si Propeta Enoch at Propeta Elias, Brother Edwin, sila yung sa panahon ng matandang tipan na ni-rapture, dinala sa langit. Opo. Ngayon, may nagtatanong sa akin, Brother Willie, bakit naman kailangang dalhin sa langit yung dalawang propeta at buhay sila na dinala sa langit, hindi namatay? Kasi sabi ko, meron kasi akong purpose Meron pa kasing misyon na ipapagawa ang Diyos diyan sa dalawang propeta na yan, Brother Edwin. Kaya inakyat po ng buhay, Brother Willie. Yes, oo. At yun mahalagang misyon na ipapagawa pa ng Diyos diyan sa dalawang propeta na yan. Kaya yan kanyang iningatang buhay. Hindi niya pinabayaang makaranas ng kamatayan, Brother Edwin. Opo, bibigyan niya ng special assignment yung dalawa na to, kapatid na Willie. Yes, at yan ating ipaglilingkod sa mga darating na Bible study natin, Brother Edwin. Opo, maganda rin yung pag-aralan niya, kapatid na Willie. Ngayon, Brother Edwin, Opo. yung tungkol doon sa araw at oras, balikan natin yung Mateo 24:36. Sige po. Ngunit, tungkol sa araw at oras na yaon, Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ito, Brother Edwin, kaya ko ito ay naalala.
Kasi sabi nga noong Christian Manoy, kaya siya hindi rin kumbinsido na rapture sa September 23 and 24 Opo. kasi di ba sinasabi ng Biblia ay only the Father knows. Opo. Ha? Ama lamang ang nakakaalam noong araw at oras ng rapture. Brother Edwin. Tama po, kapatid na Willie. Ang talatang pinagbabatayan ay 24:36 ng Mateo. Opo. O ngayon, nung nakaraan sabi ko, tuloy patungkol ba sa rapture yang Mateo 24:36? Opo, yun nga po yung iniwanan yung tanong kapatid na Willie. At yung ating mga ka-Bible study, ano ba ang sagot nila? Hindi pa rin ba sila nagbabago? Ha? Doon sa kanilang naibigay na kasagutan nung nakaraang Martes. Ito po bang Mateo 24:36, mga ka-Bible study? Kayo ba'y naniniwala na ito ay rapture ang tinutukoy dito ni Jesus Christ? Opo, pakibigay niyo lang po ang inyong sagot dito po sa ating chat box. Sige. Makapagbigay kayo dyan ng inyong mga sagot. Rapture ba ang Mateo 24:36? Hindi po, Brother Willie, sabi ni After Earth. Julius Legaspi, second Second coming coming. po ang sagot ko po. Terminator, ganun din po ang sagot, Brother Willie. Second coming po pa rin po. Salamat sa mga sumasagot Opo, sa Facebook, sa Facebook. Paki-comment nyo lang po ang inyong kasagutan. Second coming kay CL, ganun din po kay Rilan Sang. Jerry Liboon, hindi po. Hindi daw po rapture, ayon kay Brother Jerry Liboon, Brother Willie. Mabuti naman at sumasagot ang ating mga kasama. Opo, salamat po. At ngayong gabi, 10:30 na, Brother Willie, sila nakikinig pa ng maayos at sila gising pa, Brother Willie. Mr. Vegeta, tingin ko, second coming, ngayon. Ayan. Hindi Ayun, po rapture. salamat dyan sa mga sumasagot ng tama, Brother Edwin. Opo. Ngayon, bakit tayo naniniwala na hindi rapture yung Mateo 24:36? Bakit po, kapatid na Willie? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Opo. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Opo. Ngayon, ano ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo na Ama lamang ang nakakaalam, Brother Edwin? Ano po ba yun, Brother Willie? May sumagot, hindi rapture, hindi rin second coming. Aba? Malakas ang loob nito, kapatid na Willie, ha? Nag-iisa, bago ang sagot niya, So, ibig sabihin, Brother Willie, mali yung sagot ng karamihan na hindi rapture, hindi rin second coming. Di ba? Oo. Iba ang tindig nito, kapatid na Willie, ha? Nathaniel, Orsales. Salamat Alam po mo, sa loob. wag namang ma-open sa akin ng ibang mga exeter sa MCGI. Opo. Brother Edwin. Bakit po, kapatid na Willie? Meron kasing mga exeter sa MCGI na mag-exit. May iba't ibang may mga iba't ibang mga nangyari sa kanila. Opo, iba po ang kanilang mga naranasan, Brother Willie. Iba't ibang epekto ang naidulot sa pag-exit sa MCGI. Opo. Merong nag-exit nawalan ng Diyos. Tama po. Nawalan ng pagtitiwala sa Biblia. Yes. Napaso na magrelihiyon, di ba? Tama po. Meron namang nag-exit sa MCGI, noong maging exeter, naging debater. Opo, Brother Willie. Kahit hindi nagmanggagawa sila sa MCGI, pag-exit nila, debatista sila. Tama. Naging mga Bible expert. Tama, Brother Willie.
Ayun, Brother Edwin, ang nangyari sa mga ibang exiters. Mayroong nawalan ng gana sa Biblia, hindi na naniniwala sa Biblia, hindi na sumasampalataya sa Diyos. Meron naman, sumobra naman sa Biblia, Brother Edwin, ang kanilang kaalaman. Oo, masyadong humusay naman yung isa na yan, Brother Willie. Oo, Brother Edwin. Pero ako, hindi ko kailan naman i-discourage ang ating mga ka-Bible study sa pagbabasa ng Biblia. Ako hindi hypocrite, hindi ako pakunwari kagaya ni Brad Eli, na kunwari nagpapamigay ng Biblia. Di ba? Opo. Pero yung pinamimigay na Biblia, hindi naman galing sa bulsa ni Brad Eli yung pinambili nun eh. Opo. Pinanghingi yan sa mga miyembro. Pinanghingi. Kinukuha lang ang kredito, Brother Edwin. O ngayon, may mga naabutan ng Biblia nung sila nagpapadoktrina, binigyan ng libreng Biblia. Pero nung mga miyembro na, ang sabi ni Brad Eli, yung Biblia, hayaan nyo na sa akin yan mga kapatid. Opo. Oo, huwag nyo na ikong papangahasan yung Biblia. Ipagkatiwala na daw po sa kanya yung pagdating sa Biblia, Brad Willie. Oo, kaya nga si Brad Eli, pag may nagtatanong sa kanya na may alam sa Biblia, pagsasalitaan mas marunong ka pa ba sa honor? Brad Willie. Oh, di ba talagang sinasabi ni Brad Eli yan? Tama po. Ngayon, hindi ko naman sasabihin yan sa mga exiter. Magpapaalaala lang ako na gano'n ng obserbasyon ko na may nawalan ng gana sa Biblia, ayaw na maniwala sa Biblia. Meron namang sumobra naman ang tiwala sa sarili, Brad Edwin. Masyado naging kumpiyansa, Brad Willie. Oo, na sila naman sabi ko nga, nung sila naman nasa MCGI, hindi nga sila nagmanggagawa, pero pag exitin, naging debater na sila. Tama, Brad Willie. Naging Bible expert na sila. Tama. O ngayon, tayo, Brother Edwin, sinabi natin yung Mateo 24:36, hindi yan tungkol sa rapture. Tama po. Oo. Kasi, nagsalita naman si Jesus Christ Ang itinuturo niya, ang Ama nakakaalam. Opo. O ngayon, ano ba yon? Yung tungkol dyan sa Mateo 24:36. O dito, basahin natin sa gawa. 1:6 hanggang 7. Opo. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ito ay nangyari pagkatapos na mabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, Brother Edwin. Opo. Nagtanong yung mga alagad. Ang tanong sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Kasi nga, Brother Edwin, yung kaharian, dapat yan na i-establish na ng Panginoong Jesucristo nung siya'y pumarito sa lupa. Nung siya nagkatawang tao, yung siya'y nangaral na dito sa lupa, particular sa Israel, Brother Edwin. Tama po. Yung kaharian ng Diyos, dapat na-establish na niya sa Israel, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kaya lang, hindi na natuloy yun yung pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa Israel, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Dahil nga, pinanggihan si Jesus Christ. Opo. Tinakwil nila si Jesus Christ bilang Mesias, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. O kaya, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Opo. Yun ang naging pahayag ni Jesus Christ. Yung kaharian ng Diyos, aalisin sa Israel, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, ang mga alagad, noong si Jesus Christ ay mabuhay ng mag-uli, mula sa mga patay, bago umakyat sa langit,
Interesado sila na yung kaharian ng Diyos ay maisauli na sa Israel at maumpisahan ng maitayo ang kaharian sa Israel. Opo. Ngayon, ano sagot ng ating Panginoong Hesukristo? 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ayan, Brother Edwin. Dito, sinasabi ni Jesus Christ, sinabihan niya yung kanyang mga alagad, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang tinuturo dito ni Jesus Christ, ang may kapamahalaan, diyan sa mga panahon, sa mga bahagi ng panahon, ang Ama. Amen. O hindi niyo dapat malaman, ang Ama lang. Oo. Kumbaga, hindi dapat yan bigyan pa ng ng mga alagad. Magbuhusan pa ng isip, Brother Edwin. Opo, kumbaga sa Brother Willie, none of your business. Parang yes. Oo. Yung tungkol diyan sa sa araw at oras. Oo. Yung sa kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan, Brother Edwin. Opo. Ngayon, punta tayo sa talatang 10 hanggang 11. Sige po. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Dalawang anghel po yan. Yes. Yung nakadamit ng puti. Habang tumititig ang mga alagad, paakyat na sa langit si Jesus Christ. Ano nangyari? 11. Nangagsasabi naman kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakita pagparoon niya sa langit. Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study, pag-aralan natin ito, binabasa natin mga talata. Sinabi ni Jesus Christ na yung tungkol dyan sa kaharian ng Diyos, yung pagsasauli sa Israel, pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa Israel, sinabihan niya yung kanyang mga alagad na hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon, ng bahagi ng panahon, itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. O tapos ano nangyari? Si Jesus Christ umakyat na sa langit. O habang ang mga alagad siya'y pinagmamasdang umakyat sa langit, eto naman dalawang anghel nagsalita dito sa mga alagad. Ang sabi, kayong mga lalaki taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ano dapat nating maintindihan dito, Brother Edwin? Opo, Brother Willie. Yung kasing kaharian ng Diyos, para yan maitatag sa Israel, Brother Edwin, yan mangyayari pag bumalik na si Jesus Christ. Yun, tama. Pag si Jesus Christ bumalik na, kasi babalik si Jesus Christ, tandaan natin, pag siya bumalik, kung saan po siya nag-take off, doon di siya magta-touchdown. Nag-take off sa Israel, si Jesus Christ, papunta sa langit. Pag bumalik si Jesus Christ, siya ay magta-touchdown sa Israel. Hindi rapture yan, brother. Hindi rapture yan. Opo. Kasi pag si Jesus Christ ay bumalik na, magta-touchdown, bababa sa lupa sa Israel, para tapusin ang malaking kapighatian. Para tapusin ang paghahari at kalupitan ng Antikristo. At para umpisahan na niya ang 1,000 taon ng kanyang paghahari dito sa lupa. Amen. Amen. Mag-amen naman nga po yung nakaintindi. Doon sa mga nakikinig sa atin dyan. So talagang naintindihan natin mga kapatid yung punto na yun. Pakahingi na po kami ng amen. Ayan, Brother Edwin. Kaya hindi rapture yung Mateo 24:36.
Ayun, no? Ayan, Brad, inalis po ang kaharian sa Israel. Kung naalis, saan napunta? Sa Pilipinas ba? O, yan nga yung maling tinuro ni Brad Eli. Ha? Brother Edwin, Opo. turo ni Brad Eli, inalis sa Israel, binigay sa Pilipinas naman yung kaharian. At MCG ayon. Oo, sila yun, Brad Willie. Sila yun. Pilipinas, matuwa ka. Narito ang dating iglesia. Kaligtasan sa lahat na. Dito tayo magsama-sama. Ang iglesia ng Diyos lamang ang tanging katotohanan. Tinukoy na dating daan. Ang mga hindi kilala na mula sa ibang bayan, ibabangon dating tunay. Magmula sa silanganan, dito ay hinuhulaan, mababangon dating bayan. Ngayoy ibinabandila naming inyong kababayan sa Pilipinas na bayan. Pilipinas, matuwa ka. Narito ang dating iglesia. Kaligtasan sa lahat na. Dito tayo magsama-sama. Ayun. Brother Edwin. Ha? Tama. Napakanta tuloy ako. Oh, sayang, Brother Willie. Meron akong lyrics yun eh. Sayang, dapat pala na-i-plus. Hindi ko na-i-send sa'yo eh. Hindi ko alam na. Ay, ganun ba? Natatandaan ko lang ilang ano dun eh. Meron pang second stanza, Brad Willie eh. Sa susunod, alam mo naman tayo dito sa ating programa walang script, di ba, ano? Yes, Brother Willie. Kaya nga natutuwa yung iba sa ating Brad Edwin paano daw natin nagagawa ito? Halos kulang 2 oras tayong nag-uusap wala namang script, ano? Tsaka Brother Willie, hindi naman tayo magkatabi para magkalayo tayo ng lugar para yun. Talagang pagka talaga hinihingi ng pagkakataon kita mo wala akong imnaryo. Tagal ko nang wala sa MCG pero natatandaan ko pa yung mga awit doon, di ba? Nakita ko kasi to, kapatid na Willie, may nag-post na sabi ko, ito ako yung madalas kinakanta ni kapatid na Willie kaya ako isi-save ko to para pag kinanta ni Brad Willie, makita ng mga kapatid na sa susunod, ang punto lang natin dito, Brother Edwin, Mateo 24:36, wag nating gamitin patungkol sa rapture. Para lang tayo, eksakto lang, Para doon tayo sa tama, Brad Willie. Kasi kung talagang gusto ninyo ng rapture, Brother Edwin, na talata, merong eksakto para doon, Brother Edwin Ano po ba talata yung kapatid na Willie, yung eksakto sa rapture? Kaya nga tutol tayo dyan sa September 23 and 24. Opo. Kasi, ito yung talata para sa rapture, Brother Edwin. Sige po, kapatid na Willie. Lucas 21:36. Magandang balita, Biblia. Ayan, bibitawan ko na yung talata, Brother Edwin, para sa ating mga ka-Bible study. Sige po. 21:36 ng Lucas, magandang balita, Biblia. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ito, Brother Edwin, yung nabasa ko, na ibinigay ni Jesus Christ na pinaka-hint. Ano ba sa Tagalog yung hint? Ano ba to? Clue Ang sabi ko English Pahiwatig. Tungkol sa rapture. Kasi,
Brother Edwin, mga ka-Bible study, sa lahat ng mga apostol kasi ng ating Panginoong Hesukristo, yung rapture talaga si Apostol Pablo yung nakapagpaliwanag niyan, Brother Edwin . Opo. Oo, kay Apostol Pablo na ibigay yung pahayag talaga para maidetalyado niya yung tungkol sa mga magaganap sa rapture. Yes, Brother Willie. Yung mga naunang mga apostol, alagad ng ating Panginoong Hesukristo, narinig nila ang rapture, kaya lang pahapyaw. Opo. Oo, ito pahiwatig, itong binasa nating talata, na rapture ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kailangan lang, dapat tayo maging handa sa lahat ng oras. Opo. Yan, pahiwatig. Yan, sabi ni Pastor Dan Rason. Palatandaan, Brother Willie. Dapat lagi tayong handa sa lahat ng oras. Opo. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Yan, may binabanggit dito na dapat ang mga sumasampalatayang Kristiyano maging handa sa lahat ng oras, laging manalangin na magkaroon ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. O may binabanggit kasi si Jesus Christ na mga pangyayari na pagka tayo laging nakahanda sa lahat ng oras, laging nananalangin para tayo palakasin, makakaligtas tayo sa lahat ng mga mangyayaring ito. O ngayon, ano ba yung mga binabanggit yan ni Jesus Christ na lahat ng mga mangyayaring ito, mga pangyayaring magaganap, Brother Edwin? O next, Bible study natin. Pag-usapan natin, Brother Edwin, yan. Talaga namang ibinitim pa, no? Kailangan Brother Edwin. Di ba, pangako natin hindi na tayo sosobra sa alas 11 ng gabi. Oo, Brother Willie. Kaya meron na lang tayong 10 minuto para magpaalam, Brother Willie. Oo, kasi nga, Brother Edwin, yung ang kinoconsider natin yung mga papasok pa sa trabaho bukas, sa eskwelahan, napupuyat daw sila pagka sumusobra pa tayo sa alas 11. Yes, Brother Willie. Pero yung 94, ayaw bumitaw pa rin sa YouTube, Brother Willie. Doon nga kami magkaiba ni KDR. Si KDR walang pakialam sa oras yan. Kahit yung mga miyembro uuwi sa malalayong lugar, maglalakad. Wala siyang pakialam doon. Ako naman nung ako mapakiusapan na Brother Willie, baka pwede naman wag nang masyadong gabihin yung pang Martes at pang Huwebes. Kasi may pasok pa sa trabaho, may pasok pa sa eskwela. Di sige kakot, sikapin natin na wag na tayo sobra pa sa alas 11. Yun po, tama po, Brad Willie. Pero salamat po sa Panginoon, Brad Willie, at saka sa ating mga nakasama. Biro po, 91. Alas 11 na ng gabi, nakikinig at sumusubaybay pa rin sila sa atin. Yung mga kasama natin sa YouTube at sa Facebook ay meron namang 15 na kasama pa rin natin hanggang sa oras na ito, kapatid David. Kasi interesting yung paksa. At baka nga, Brother Edwin, itong ating topic series nito umabot pa ng September at yan nga binigay na September 23 and September 24. Ito pa rin ang ating pinapaksa. Mahaba kasi itong tungkol sa rapture, Brother Edwin. Oo, kasi Brother Willie, mainam na yan talaga kapwa-tao, mga kapwa natin Pilipino, kasi magdudulot ng takot yan, kapatid David, pagka yan hindi natin na control yung pagkalat ng balita na yan. Kaya yon ang ating pagsisikapan na. Next Bible study natin, Brother Edwin, ano na yan? August 26, Martes. Balik tayo uli rito sa ating Bible study. Pero sa darating na linggo, alas 9 po ng umaga ang ating umpisa. May paksa po tayo, balikan ko po yung paksa na ating ipaglilingkod sa darating na linggo. Ang nararapat magbigay at tanggapan ng tulong pinansyal para sa gawain ng Panginoon ayon sa Biblia. Yan po yung panglinggo naman nating tatalakayin na paksa sa darating na linggo. Samantala, gawin natin ang ating commanding prayer para po sa lahat ng may sakit, may mga karamdaman,
sumabay po kayo na magtaas ng inyong mga kanang kamay at kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan sa pananampalataya po. Tanggapin natin ang kagalingan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po mga ka-Bible study, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo, may pahabol palang prayer request. Yung ating pinsan na ibalita na nasa ICU, no? Yes. Pinapakiusap na sa programa maipag-pray natin, ha? Yes, John Delper Labaw. Ano pangalan? John Delper Labaw. John Delver. Delper Labaw. John Delfer. Sige, maipag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, stroke, paralysis, inuutusang umalis sa katawan ni John Delfer Labaw. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni John Delfer Labaw. Ipagkaloob na siya'y makarecover sa kanyang pagkaka-stroke. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yan, makikibalita po tayo sa ating mga ka-Bible study. Kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Jesucristo, instant healing or gradual healing po ang ating kagalingang tinanggap, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Gawa po tayo ng short video, written testimony, bilang pagpapasalamat sa Panginoong Jesus. Maipamalita po natin ang kanyang kabutihan, ang kagalingang ipinagkaloob niya sa ating lahat. Yan, Brother Edwin, tayo ba'y mag-closing prayer na bilang pagtatapos sa ating programa? Sige po. Ikaw na, Brother Edwin, ang mag-closing prayer ngayong gabi. Sige po, manalangin po tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, Amang dakila, kagalang-galang at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, minsan pa po sa aming pagtatapos sa aming programa, kami po ay muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakaloob mo po sa amin ng isang mabuting pagkakataon na kami po ay muling makapag-aral, makarinig, matuto ng iyong mga banal na salita. Pagkaloob mo po na ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Magamit po namin sa pang-araw-araw po naming mga pamumuhay. Ama, salamat po sa patuloy na paggamit o pagkasangkapan mo po sa amin upang maipahayag ang iyong mga banal na salita. Amen. Maging daan po ito upang ang aming mga kapwa-tao, kaibigan, kamag-anak ay mahikayat namin na muling magbalik loob at maglingkod sa iyong marangal na pangalan. Pagkaloob mo po, Ama, sa lalong madaling panahon, sila po ay aming makasama sa aming pong mga ginagawang paglilingkod. Ama, patuloy po pong pagpalain ang iyong banal na iglesia, ang iyong banal na gawain. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatid, maging ang aming mga kapwa-tao na nagmamalasakit, sumusuporta sa iyong banal na gawain. Patuloy mo pong ibuhos sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang pagpapala, masaganang biyaya. Patuloy na ipagkaloob ang mga biyaya at pagpapala sa aming mga paghahanap buhay, sa aming mga negosyo, sa aming pagtatrabaho, maging pagpapala po kami, Ama. Unang-una sa iyong banal na iglesia, alawa po sa aming mga mahal sa buhay. Ama, sa gabi pong ito, sa amin pong pansamantalang pag-iwa-hiwalay, hanggang sa aming pagtulog, at sa kabuuan
ng buong magdamag sa iyong mapagpalang mga kamay. Ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Pagkaloob mo po, Ama, sa bawat isa sa amin ang masarap na pagtulog, masarap na pamamahinga. Ilayo mo po kami, Ama, sa iba't ibang uri ng masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan. At sa araw ng bukas, muli mo pong ipagkaloob ang panibagong buhay, lakas at mabuting pagkakataon upang magamit namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso na lahat ng aming panalangin, kahilingan na pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban, iyon na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yun po. Ako po ay magpapaalam na, Brad Willie. Ako na yung maunang magpaalam. Salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong gabi. Salamat po sa inyong oras, sa inyong panahon na tayo po ay muling nagkakwentuhan at nagkatalakayan dito po sa ating programang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Hanggang sa susunod na pagkakataon po. Paalam na po, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa Bible studying ito at naway loobin po ng Panginoon sa mga darating pang mga Bible study, magkasama-sama pa rin po tayo. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong mga suporta na ipinagkakaloob dito po sa ating programa. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.